Gandang araw po mga kawin. Nagpukot tayo ngayon ng ating big head fingerlings dito sa ating hituan. At pupukot na nga po tayo. Ayan na po. Kahapon pa po iyan nakalagay ang pukot. Kahapon ng hapon para po ngayong umaga ay madali po tayong matatapos. Nag-iisa lang po kasi ako. Inuumpisa ko na po yung batakin. Palibot po yan ay babatakan ng lambat. At ito naman pong lambat na nasa harapan ay diyan po ang tinatawag na pabahay ng pukot o ipunan ng isda. Ayan po, kalahati na po ang nakakali o napupukot. Nandun na po ako sa kabilang sulok niyan at nagbabatak ng pukot. Bali, kaunting lakad, kaunting hila ng pukot, kaunting lakad, kaunting hila hanggang sa matapos. Ayan po, hinihila po natin. Inaaboy po ang isda papasok dito sa nasa harapan ng camera na lambat. Hindi yan po iipunin na isda. Ayan, matatapos na po yan. Kaunting paghihintay na lang po, tapos na yan. Magsasara na po ang ating pukot. Ang isda po ay nandito na sa loob, pumasok na. Wala po tayong cameraman, kaya ganyan hindi po natin maipakita. Ayan, natapos na nga po ng pukot, sarado na po sa unahan. Susunod po natin gagawin dyan ay itataas po natin yung lambat. Hugas-hugasan ng putik at itataas ang lambat para hindi na makalabas ang isda. Patuloy lang po kayong manood para makita po nyo ang isda. Similya po ng big head ang ating pinukot diyan. Dadali na po natin sa lawa. Inilagay po yan ng fry na ang size po niya ay sintabalang na sinulid. Ngayon po, makalipas ang isang buwan ay nasa 1.5 inches na po ang haba nila. Kaya pwede na po siyang dalhin sa lawa. Ayan, tapos na po. Naitaas na natin yung lambat. Ay hugas-hugasan na lang po natin. Babawas-bawasan po natin yung putik. Kasi hindi po may iwasan na may sumamang putik. Pero ang putik po niyan ay nandun lang sa bukana. Dito po sa bandang harapan ay wala na po. Kakaunti na. Hinugas-hugasan lang po natin ang pukot para mawala ang putik. Masama po kasi ang putik pagka po napahalo sa big head. Magkakaroon po tayo ng mortality pag ganun po nangyari. Gandang araw po mga kawin. Nagpukot tayo ngayon ng ating big head fingerlings dito sa ating hituan.
Baka po nagtataka kayo bakit hindi hito ang hina-harvest ko at iba-ibang isda. Kasi may panahon po na stop po ang pagpapaanak ng hito pag panahon po ng taglamig. Pag panahon po ng taglamig, ang ikinakarga ko pong isda ay ito pong big head. Ayan po sila, oh. Fingerlings po ng big head. Ay hinaharvest na po natin to dahil dadalhin na po natin to sa lawa. Doon na po natin palalakihin. Katatapos lang po nating pumukot nito at ito tinatanggal po natin yung bahagyang putik. Ayan po. Maya maya naman po ay pa-plastic na po natin to. Ano po sila? Hihintayin po nating sumikat ang araw bago po tayo mag-plastic. Kasi pag ganito pong mahina pa ang araw, maunti pa ang oxygen sa tubig. Yung tinatawag pong dissolved oxygen. Kaya maya maya po, magpa-plastic na po tayo. Yan po natin lalagay sa plastic na. Kahapon pa po naka-prepare yan. Yan po ang ating big head. Ilalagay na po natin yan sa plastic na may oxygen. Hindi na po natin tinatakal, pero tinatansyakan na lang po natin na magsisindami ang laman. Yung hindi naman siya sobrang dami para hindi siya masikip sa loob ng plastic. Ganyan po ang diskarte ko pagka nag-iisa lang ako. Naglalagay po ako ng timba nakapatong sa drum. At para po paglalagay ko na isda ay nakabukan ng plastic. At ayan, lalagyan po natin ng oxygen. Nasa ganun ay mabuhay po ang ating isda pagdadala natin sa lawa. Malayo-layo po pagdadala niyan. Sasakay pa po ng tricycle yan. Ganyan lang po ang aking diskarte. Dahil nag-iisa lang po ako. Kayang-kaya naman po kahit nag-iisa.